ibibigay namin, Panginoon, yung best offering of praises na narapat para sa iyo. Kaya naman, Lord God, we ask for cleansing, Lord God. Make us worthy, Lord God, na awitan ka, mapupurihan ka, at ipadama, Lord God, yung pagmamahal na nararapat para sa iyo, Panginoon. Tulad ng freely, Lord God, kung paano mo pinapadama sa amin, ganun din, Lord God, yung pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord God, this morning, we choose, Lord God, to express, Lord God, yung aming pagmamahal sa inyo, Lord God, freely, Lord God. At kagalakan niyo po yung aming pagpupuri, mga awitan, at pagtaas ng inyong pangalan, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We will praise our Lord. We sing this song, Days of Elijah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
pumaloob, Panginoon, sa gitna ng iyong presensya. Ninanais namin, O Diyos, na naandun, Panginoon, yung isang buhay na Diyos who could actively work in our lives. Speak to us this morning, O Lord. Change the details in our lives, O God. At nais namin, Panginoon, na mas malapit ang aming relasyon sa inyo. So, Father God, may we know you more this morning. Send your Holy Spirit in each and every lives, O Lord. Touch our soul, the innermost of our beings, O God. At dinadalangin namin, Panginoon, na ang umagang ito ay maitalaga namin buong puso, buong pag-iisip na nakatuon sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Muli po, mapuri namin ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Praise God. Salamat po at hindi tayo masyadong inuulan. Tama lang po siguro para po pampapresko. Pampalamig po ng ating paligid. At nung narinig ko po na super typhoon po itong Inday, at hindi daw po nagbabagat. Of course, andun po yung prayers natin. And we believe na ang Panginoon ang siyang hindi nagpabaha o nagpaulan ng gusto dito po sa ating bansa. Praise the Lord, praise God. Andun pa rin po tayo doon sa series natin, Knowing God. Knowing God. At sabi ko po sa inyo, it is impossible for us, bilang pastor ninyo, na ma-reveal po sa inyo kung sino talaga ang Diyos at makilala ninyo ng gusto. Katulad nung sabi ko, some time ago, the first time na training po itong series na ito, sabi po nung Bible school teacher namin, to know God is to be God yourself. Pero knowing God is a journey. Habang nai-experience po natin siya, habang nakikilala natin, nahahayaan po natin magsalita ang kanyang Biblia, ang kanyang salita sa buhay natin, then we could know God even more. At ang purpose po natin, for us to know more about our God, is that alam natin kung paano siya pagsisilbihan. Alam natin siya, kung paano natin siya pupurihin, luluwalatiin, approachin, mananalangin sa Kanya. It is the essence of this series po ng mensahe natin. Nandun na po tayo sa pangatlong commandment ng ating Panginoon. At ang istorya nga po nito is that binigay po sa atin o sa Israelita during the time ang commandments para magkaroon po ng reintroduction ang ating Diyos doon po sa Israelita. Maalala po natin, konting review lamang po ito, noong pa po nagpakilala ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Pagdating po ni Joseph, pumunta po sila sa Egypt. Pagdating nila sa Egypt, nag-stay po sila doon na napakatagal because hindi na po kilala noong mga next pharaoh kung ano ang ginawa ni Joseph to save Egypt from the famine. Kaya po noong pumalit na po yung ibang pharaoh, trinado na po ang mga Israelita dahil padami po sila ng padami as slaves. At naandun po sila sa kalagitnaan ng isang pagano na nation, na civilization. Sa katutak po ang Diyos. Di ba na-mention ko po last week na bawat anggulo, meron silang patron saint doon. Meron po silang Diyos para doon. Kaya it is believed po ng madaming mga Bible scholars na yung 10 plagues of Egypt ay pointed to humiliate yung mga Diyos ng Ehipto. Maalala niyo po, yung first time na pumunta po si Moses doon po sa harap ng Pharaoh, at hinihiling po niya na magkaroon po ng kalayaan, freedom. Yung po mga slaves ng mga Israelita, ang una pong sign na ginawa po ni Moses doon, eh yung tungkol po ni Aaron, hinataw po niya doon sa lupa, at ano po naging? Naging ahas. Naging ahas. Pero dinuplicate ito noong magicians o noong mga satraps doon po sa Egypt. Ganun din po ang ginawa. Hinataw po nila yung kanilang mga tungkod at nagkaroon din po ng mga ahas. Kaya lang may pagkakaiba yung ahas
Mula doon sa baston ni Aaron, ano po ang nangyari? Kinain lahat. Oo, kinain lahat yung mga ahas na nanggaling doon sa baston, yung mga prophets ng Egypt. At of course, nawalan ng baston po yung yung po mga prophets, false prophets nung Egypt. But bawat plagues po, kaya sabi ko nga sa inyo, meron pong plague sa the frogs. It's just because meron po silang God of the frogs. Meron po naging dugo po yung Nile. It's just because meron silang God of the Nile River. Nagkaroon po ng surot, gnats. Dahil meron po silang Diyos ng mga surot. Hindi po ako nagbibiro dito. At sa katutak po ang Diyos sa Egypt, at ang Israel po ay na-influensyahan nitong mga Diyos na ito. Of course, they are not free to worship God. Kaya makikita niyo po doon sa bandang huling talata kung paano po pinalaya ng Diyos ang mga Israelita. Sabi niya, so that they may worship me freely. Hindi sa ayaw talaga mag-worship nitong mga Israel sa totoong Diyos. It's just because they are not free to worship. So 430 years of slavery sa Egypt. Kahit na na-introduce na nung una, ngayon po mag-re-reintroduce ang ating Panginoon. And the way to introduce Himself once more doon sa mga Israelita is to make a covenant. Ano ibig sabihin ng covenant? Kontrata, tipan, pagkakasundo. That you are now be my chosen people and I will be your God. Yun po yung relationship. Yun po yung covenant na gusto ng Diyos sa mga Israelita. And this time po, sabi ng ating Diyos, you may know me more through my commandments. Kaya yung first four commandments, kaya dapat aralan na natin yung dalawa. Ano po yung first commandment? Thou shalt not have any other gods before me. Then, last week po, ano yung title ng ating mensahe last week? No idols, no images. You shall not have any images in form na naando sa langit, naando sa lupa, o maski naando sa kalaliman ng dagat. Kaya, naandito na po tayo sa third commandment. And the third commandment ay mababasa po natin doon po sa Exodus 27. Ganito po pagkakasabi, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. So, madali po tayo manalangin. Ama namin Diyos, mula po dito sa kasimplihan itong teksto na ito, a single verse, O Lord, nais namin, Panginoon, na maging mas malawak ang pagkakakilala namin, lalo na po, na binabanggit po yung pangalan ng aming Panginoon. May we have the wisdom and the knowledge. At yung po pag-iingat, hindi po yung boldness ng aming pananampalataya doon sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Siguro mapapansin ninyo, in-end natin yung ating prayer in the name of Jesus. It's just because we know the function, we know the power of the name. Alam natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus is that does signify yung kanyang pagiging mediator. Kaya lumalapit tayo doon sa Ama at meron tayong only one mediator, Jesus Christ. Kaya sasabihin natin, yung paglapit namin sa iyo, yung paghiling namin sa iyo, yung pagsamo namin sa iyo, itong panalangin na ito, ay ginagawa namin sa pangalan ni Jesus. And that name, hindi lamang po pang-end ng ating mga prayer. It has significance in our lives. Kaya makikita ninyo, there's the difference na ini-end natin yung panalangin natin na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. When brothers and sisters, siguro may marinig ninyo, mga pastor, ginagamit din niya. Kunyari, binabautismo kang kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. I dedicate your children in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's a proclamation na ginagawa mo yun sa pangalan ng Ama. But
But yung process ng prayer, it's an understanding na meron kang nilalapitan who is the Father, and you are going through the mediation. Yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. And that's the reason why he is called the only mediator between God and man. So you approach God the Father sa pangalan ni Jesus. Nagkakaintindihan po tayo doon. Hindi po lang ending yan ng inyong mga prayer. There's another thing, makikita niyo po, names are so important. Why? It identifies us. It identifies us. Di ba nakwento na ko po sa inyo? Pag tinatawag po akong Roberto, tinokorek ko po kagad yan. Sabi ko, Robert lang, Robert. May mga kakilala, may mga kapangalan naman po ako rin. Sikat po dito sa church na yung Robert. Kaya sabi ko, Robert lang, Robert. Kasi natatandaan ako, medyo mas magandang pangalan pag Roberto eh. Kaya Robert lang mismo. But that identifies us. Di ba? That identifies us. At pag meron nga pong maling spelling, di ba? Nagkakaroon na tayo ng problema doon sa mga dokumento natin. Kaya kailangan mag-issue ka ng affidavit o yung iba pa eh, talagang kailangan lakarin mo pa sa PSA yung pangalan. Meron po akong trivia sa inyo. Sa Amerika po, meron po silang ang tawag dito, pinagbabawal ng mga pangalan. Alam niyo po, bawat dito po meron ako nakinig, ang pangalan po baby girl. Kasi siguro, inisip po yung pamilya dito, pag mag-register kayo doon sa ospital, di ba? Ang nilalagay nila baby girl. Siguro wala na pong maisip, baby girl na lang. Pero sa Amerika pala, bawal yun. Bawal namang pangalan ka ng woman, man, female, male. Yung mismong pangalan na yun. Ang kasama po yun, baby boy, baby girl. Bawal po sa kanila. Meron pa po. Ito po, obvious. Bawal po magpangalan ng Satan. Of course. Bawal po magpangalan ng Lucifer. Ito po yung nasa batas nila. Bawal po magpangalan ng Hitler sa Amerika. Bawal po magpangalan ng Santa Claus sa Amerika. Eh dito po, di ba, ibang pangalan, LeBron James Chador, mga ganun po, di ba? Pero LeBron James po yung pangalan kasi idol nila yun. Pero kung idol niyo si Santa Claus, hindi pwede. Meron din po pinangalan si Manny Pacquiao doon sa isa sa kanyang mga anak, si Queen Elizabeth, di ba? Yun ang pangalan. Sa Amerika pala, hindi po pwedeng mayroong gano'n dahil gusto nila hiwalay sila. Yun ang reason kung bakit naging democratic o independent ang Amerika doon po sa England. Ayaw po nila ng monarchy. Kaya bawal pala sa kanila na nilalagyan mo yung pangalan mo ng king. King Werner. Hindi pwede po yun. Bawal po yung king. Bawal po yung queen. Bawal po yung word na majesty. Another po, sa state lang po ito ng California. Bawal po na mayroong human numerals yung pangalan. E paano po yung the first, the second, the third? Pero bawal daw po sa state of California. Bawal daw po yung may emoji. Bago na po ito. Bawal din daw po yung any symbols. Pero, alam niyo po ba yung pangalan ng isang anak ni Elon Musk? Ang pangalan po nung, hindi ko po mabasa. Ang pangalan po nung isang anak ni Elon Musk ay X, AE, yung bang AE na magkadugtong, A12. Ano basa nito? Ang pala... Yun daw yung reason kung bakit yung Twitter nung binili niya, ginawa na lang niyang X, dahil yun yung palayaw nung anak niyang to, si X, A12. Bahala na po kayo, hanapin niyo na lang po yan. Yan yung mga bagay niya. Pero ito po maganda. Bawal po sa kanila
na magpangalang Jesus. Bawal din po sa kanila magpangalang Christ. Bawal din po sila na magpangalang Messiah. Hindi po katulad dito sa Pilipinas, meron po pinapangalanan ng Jesus. Tama? I think po, talagang tama po yun. Kasi nga, minsan pinagagalitan natin yung anak natin si Jesus o yung kaibigan natin na Jesus ang pangalan, baka namumura pa ng iba. At syempre, kung kunyari, nagpupuri ka sa pangalan ni Jesus, and you may be thinking, ay, kaibigan ko, ano po yun eh. At yun na nare-recall sa iyo, and I just think, talagang kailangan nyo to honor the name of our Lord Jesus Christ. At alam natin sa katutak na mga paborito natin yung mga pangalan. Meron po mga panahon na ang pangalan po ay halos lahat nag-uumpisa sa J. Kaya po yung dalawa naming anak, sa J po yan na nag-uumpisa. Jeremy, Jasmine. Yan yung mga panahon na Justin, Jerome, yun po yung mga pangalan na noon. Malalaman daw po ninyo kung anong generation yung mga pangalan. Kunyari daw po, ang pangalan ay, example ko, yung mother po ni Werner. Kambal po yun. Magkakambal po, si Mildred, kapatid po ni Kirby, Mildred sa si Marisa. Nung in-introduce po yan doon sa kapinsa namin na taga-Amerika, sabi niya, bakit yun ang pangalan ng twins? Dahil yun daw pong Mildred is an old name. Yung Marisa is a newer name. Kaya meron daw pong generation yung mga pangalan na ganito. Kaya kunyari po, sa ngayon po, hindi na natin narinig na pinapangalanan natin na Conrado, di ba? Restituto, o kaya Pedro, Juan, Anacleto, Alipio. Ito ba naman ang pagpapangalan sa panahon na ito ng Alipio? Hero lang ng Brother 30. Kaya din po sa pangalan, mga tita namin, Virginia, Florentina, mami namin, Violeta. Hindi na po natin pinapangalan ngayon. We have more modern names. Kaya ibig sabihin yung mga pangalan yun, nag-co-promotes itong mga generation na nauna sa atin. And in the Bible po, hindi po basta-basta sila nagpapangalan. Meron po ibig sabihin ang kanilang mga pangalan. Magmula po kay Adam, di ba? Ang Adam means human. Adam. Ang pagdating naman po kay Eve is woman after the man. Yun po yung pangalan ni Eve. And every name po doon sa Bible, makikita nyo, has meanings. Hindi po basta ipinapangalan sa inyo sa kanyang pangalan. Well, there are names na gusto kong mapakita sa inyo na in case kung magkakaroon po kayo ng anak, pwede nyo pong ipangalan itong mga pangalan na ito. And one of the names po is Barok. Yes! Alam niyo po ang ibig sabihin ng Barok? Blessed or praised. Barok. May susunod pa po. Ito po, biblical. Sabi, Habakuk. Means to embrace. Ganda, no? Alit lang pagkanood. Very meaning. Ganda. There's another thing. Ito, nasabi ko na sa inyo ito. Si Enoch, ewan ko po kung bakit talaga pag narinig ko po yung Enoch, parang ang narinig ko po dyan, itlog. Enoch, dedicated. Pero meron po mga pangalan na ginagamit po natin sa kapanahunan natin. I think, madalas, just like Jacob. Jacob means magdaraya. Or supplanter. Ano ibig sabihin ng supplanter? Counterfeit. Yun po ang ibig sabihin ng Jacob. At doon po sa movie world natin, meron po pangalan na Jezebel. Ang ibig sabihin po dyan, po yan ay impudent. Hero natin yan di ba yung Serena? Pero sa Bible, nilagay ko na po yung yung Tagalog na ibig sabihin yan. Ibig sabihin niya, salbahe, babae. Salbahe. And these are the names with meanings. Medyo mag-ingat po kayo doon sa mga ipapanghalan doon po sa inyong mga anak. And
even the places, di ba? Nalalaman natin kung saan sila nanggaling na lugar. Kunyari po, Malyari. Saan lugar yon? Pampanga. Di ba? Malyari. O kunyari po, Mangundadatu. Taga Maguindanao. Sabi lang. O kaya po, Piatos. Taga Davao. Davao. Davao, di ba? Okay. Yun po yung mga significance ng pangalan na ito. Pero babalik na po ako doon sa more serious na note. Pupunta po ako doon sa calling kay Moses. Dahil dito po nagpakilala ang ating Panginoon, ang ating Diyos kay Moses. 40 years na train po si Moses. Sino po nakakaalam ng history ni Moses? Train po si Moses as the Prince of Egypt. Inadapt siya, di ba, ng prinsesa ng Egypt. For 40 years, ang Diyos ng Egypt ay Diyos ni Moses. Yung sinasabi ko sa katutak ng Diyos, mamili ka. At yun ang Diyos ni Moses. After that, he murdered yung pong isang Egyptian guard. At siya po ay nagtago. At pumunta po siya doon sa Midian. At natagpuan niya po yung kanyang asawa. Pangalan po ng kanyang asawa ay Sephora. At ang tatay po ni Sephora ay si Jethro. At si Jethro po ay priest of the Midians. At ang Diyos po ng mga Midians looks like this. Yan. Kaya yan po ang orientation ni Moses. 40 years with the gods of Egypt and another 40 years with the gods of the Midians. Yan po yung Asherah pole. Asherah pole na later on inutos po ng Diyos na durugin lahat yung matatagpuan nilang Asherah poles. Kaya makikita niyo po, talagang kailangan i-introduce ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. Pupuntahan ko po yung Exodus 3, 1-13. Sa Tagalog ko po babasahin ito. Katulad ng binasa ko po sa inyo last time. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari ng Midian, itininuwid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel, kaya kita niyo po yung anghel ang nag-form na para bang burning bush. Ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagbubula sa gitna ng isang matabang punong kahoy o mababang punong kahoy. Sorry po talaga. Kitang-kita ni Moses ang nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunod. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titignan ko ang mabuti kung bakit hindi natutubok ganyong nagliliyab. Nang lalapit na si Moses, tinawag nga siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. At sinabi kay Moses, Moses, Moses. O Moises, Moises. Sumagat si Moises, ano po iyon? Tuloy natin yung pagkakabasa. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipsyo at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, ng Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebita, at Jebuseo. Sasabihin natin yung promised land during that time, inhabited na. Iniwan kasi nila yan eh. Si Abram, Isaac, si Jacob, pagdating kay Joseph, dahil sa famine, doon sila pinatira ng Pharaoh, doon sa Egypt. So 430 years, vacant yan. Pumasok na yung iba't ibang lahi. At sila na nagtamasa doon sa promised land.
Ngayon, babalik sila at sabi ng Diyos, tatanggalin ko yung mga taong yan at kayo mag-i-inhabit dito. Tuloy natin. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan. At nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para umarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Remember, 80 years, 40 and 40 years, hindi niya kasama ang mga Israelita. Huwag ka mag-alala, sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. And verse 13, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Brothers and sisters, makikita niyo po yan. Nagtatanong po si Moses, ano ang pangalan mo? Sanay po kasi siya na yung Diyos po sa Ehipto, mayroong kanya-kanyang pangalan. Kaya sino itong Diyos na ito? Na para bang inilevel ni Moses na ito yung Diyos at meron iba't ibang mga Diyos, pero sino ang nagsasalita at sino ang magsasabing ilalabas ko ang aking bayan? Sino ba itong Diyos na ito? At sabi ko nga doon sa nung binasa ko ito, naging konyo po si God noong sinagot po niya yan doon sa verse 14 dahil sa English ko po ito babasahin sa inyo. And Exodus 3:14, and God says to Moses, I am who I am. This is what you are to say to Israelites, the Israelites, I am who sent me. That is the name. I am has sent me to you. And verse 15 says, God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. At ito po sabi ng ating Panginoon, this is my name forever. The name you shall call me from generation to generation. Pupunta po ako doon sa Tagalog. Sabi ko parang hindi maganda yung sa Tagalog. Pero habang binabasa ko, mayroon pong significance. Ito po sabi, the same verse, 3:14 to 15. Sinabi ng Diyos, ako nga, sabihin mo sa mga Israelita, sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sige, 15. Sabihin mo sa kanila, sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ito ang pangalan itatawag nila sa akin magpakailanman. I am who I am. At ito po ay tinake ng Israel as the name of God. I am. Pero makikita niyo po dito, ang sinabi, ito yung Diyos na hindi nagbabago, and that's the reason why, ako nga, ako rin itong Diyos na ito. Yung Diyos ng iyong mga ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ako yun. Ako nga yun. At sabi, ito yung pangalan itatawag ninyo sa akin, magpawalang hanggan. And brothers and sisters, kaya ang Diyos, ayaw niya lagyan talaga ng pangalan yung kanyang persona. It's just because when we say, the God, ang Diyos, the God, there is only one God. Nagkakaintindihan po tayo doon. Kaya pag sinabing, the God, it is the only Almighty God. Dahil walang ibang Diyos na para bang alay niya, kakampi niya. At ako yung Diyos, pero meron din mga Diyos doon sa paligid ko na medyo minor. Hindi ganun ka pa mapangyarihan katulad ko.
But there is, sa Bible po, there's only one God. If there are powers na matatagpuan po kayo dito sa mundong ito, yun po ay hindi sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Kaya noong last week po, di ba pinakikita ko sa inyo, merong lucky na cat, may lucky frog na pinakikita ko sa inyo. At ang pakiramdam po natin, ito yung nagbibigay ng swerte sa atin. Mayroong kapangyarihan. Ito, na magbigay ng pagpapalas sa buhay natin. Ang ibig sabihin po nun, if that power is true, nevertheless, kung ito po ay totoo, then brothers and sisters, hindi po ito kapangyarihan ng Diyos. Pag hindi po kapangyarihan ng Diyos, ito po ay kapangyarihan ng demonyo. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya he introduces himself as the God. Meron lang pong your father Abraham, but he is the God. Meron nga po tanong doon sa fellowship po ng mga kabataan at tinatanong po, totoo ba may multo? At sabi ko po, alam ninyo, walang ibang espiritu na nakababalik dito. Ito po sabi, dahil pagkatapos na tayong mamatay ng minsan, huhupuan na tayo. It's either nasa langit na tayo o naandun, sana po, wala. Sa impyerno, walang purgatorio, at walang nag-stay dito sa mundo na ito. If there is something na you think na nagpapakita sa inyo, at ito po ay hindi Diyos, then, ito po ay spirito ng demonyo. Because there's only one God. At yung God na yun has no equal. And he could introduce himself as God. Pero pupunta po tayo doon po sa I am. Doon po sa introduction sa kanila na I am. I am. At meron pong Bible school term. At ito po ay, ang term na ito, ang tawag po ay tetragrammaton. At alam po yan ng mga Bible school student. Alam po yun, Pastor Krister. Tetragrammaton. Meron ata ang word dyan. Tetragrammaton. Wala? Yan. Okay. Yun. Tetragrammaton. Nalito eh. Tetragrammaton. Ang ibig sabihin lang po doon, of course, yung tetra, huwag kayong mag-isip na Tetra Pak. Pero ang ibig sabihin kasi ng Tetra Pak, that's 4 corners. Pak na may 4 corners. Ang ibig sabihin lang po ng Tetra, 4 grama letters. At ito po ay nag-uugnay patungkol po sa ating Diyos. Hindi ko na po mailagay dyan yung po mismong Hebrew na letters. Pero ito po mga letters na ito, ipopronounce po yan na Yod, He, Va, He. Pero pagka sa huli na po yan, hindi na po nila gano'ng pinopronounce. Kaya Yod, He, Va. Yung po sa Hebrew yan, Yod, He, Va. Yung po yung word. At ang ibig sabihin na po niyan is I am. Pero nilagyan po nila ng vowel yan na later on po, it could be read as Yahweh. Y-A-H-W-E-H. Yahweh. Yung pong J, baka maiisip ninyo, anong similarity nito dito? Ito rin po yung the same tetragrammaton that signifies I am. Yung Y po sa J, doon po sa Hebrew language, isang letra lang po yan. Yung W sa yung V, iisa lang din po letra sa kanila yan. So, in English language, it could also be spelled as J-H-V-H. Pero pareho lang po yan. Ang ibig sabihin naman nito, pagka pinopronounce mo, nagagamit po natin yung katulad ng mga kinanta po natin pangalan na dinugtong po sa ating Panginoon as Jehovah. Pero dahil
dahil po doon sa third commandment, na taken seriously, sometimes exaggeratedly. Alam niyo naman po ang mga Israelita, nung sinabi po sa kanilang, huwag kang magtatrabaho during Sabbath day. Para po sa kanila, pag dumampot ka ng 7 uhay ng wheat, nagtatrabaho ka na. Pero pag ani, hindi ka. Pag taglamig at nag-jacket ka ng 7 patong, it's already work. It's a sin. Pag-aning na patong, okay lang. Walang problema. Meron po silang ganun exaggerated na interpretation noong testament o yung mga commandments sa Bible. And Israel exaggerated din po yung wag mong babanggitin. Do not misuse the name of God. The reason, hindi po nila pinopronounce yan. Kaya hindi po nila nilagyan ng vowels para hindi nila mabanggit. Kahit nagbabasa po sila ng Biblia o ng Torah during that time, para hindi po nila mabanggit, they spelled I am without vowels. Y-H-W-H or J-H-V-H. They could not say Yahweh, and they could not say Jehovah. So, they used these words instead. Adonai, meron. Yan, Adonai, which means the name of the Lord. Kaya, kung babasahin po nila at sasabihin nila, God said, hindi nila sasabihin Yahweh said. Kung hindi, Adonai said. It's a description. The name of the Lord. Dahil hindi nila mabanggit, alam nila na naandun yung pangalan ng Diyos, na Yahweh. So they will just say, Adonai, the name of the Lord. Nagkakaintindihan tayo? The name of the Lord, that describes the name of the Lord. Or, Elohim, the name of God. Kaya gagamitin nila instead, nabasa nila doon, kunyari, Jehovah is truth. Sasabihin nila, Elohim is truth. Ang ibig sabihin lang doon, meron nakasulat doon na Jehovah, pero hindi ko babanggitin yan, babanggitin ko dyan, the name of the Lord. The name of the Lord is good. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan ba tayo dito? So this is not real name. Ngunit ang ibig sabihin lang yan, the name of God. Nagkakaintindihan, huwag kayo po, mas lalo kayong nalilito dito po sa tinuturo ko na ito. Naalala ko po, meron pong yung head ng El Shaddai, Brother Mike Velarde. May kinagkwento siya, sabi niya, meron po mas siyang na Jew, na Israelite, doon sa kanyang opisina. Doon sa kanyang table, sa likod daw, may nagsulat na malaki, El Shaddai. At gulat na gulat daw po yung Jew, sabi niya, alam mo sa bansa namin, bawal yan. Hindi dapat sinusulat yung El Shaddai na yan. Because when pag meron daw kong magbasa noong El Shaddai na yon, he will violate the third commandment. Ganun po sila katingat. Kaya makikita nyo, tayo naman po, ganun po tayo kalus. Doon po sa pangalan ng ating Panginoon. Kanina po sinabi ko sa inyo, minsan ipinapangalan pa natin yan doon sa anak natin. Or, di ba, madalas ko lang mabanggit sa inyo, yung expression na OMG. Kanina nga, kahapon ba, nagkikwento si Tess sa atin, meron daw isang batang lalaki. Sa palengke ba yun? Sa SNR. Sa SNR, batang lalaki, ang sabi, ang expression daw po ng batang lalaki, oh my God, oh my God. Natatot po siguro, Sister Tess ko, ano magiging outcome po ng batang lalaki na yun. And sometimes yung, oh my God, parang isang expression mo social. Oh my God, oh my God. Meron nga dating shampoo Ang pangalan ng shampoo, yung kapanakunan ko, alam ko shampoo na to. G, ganun po bata. G, your health smells terrific.
Nabutan niyo yun? Nabutan niyo yun? Nabutan niyo. Ganun kahaba, hindi lang po basta Pantene o Palmolive. Ang pangalan po na shampoo, G. Your hair spells sterility. Kaya ganun po kahaba. Yung pangalan ng shampoo doon sa kanyang bote. Saan yung, alam niyo po ba yung expression? Kung hindi na po gano'n masyadong expression ng mga Amerikano na yun, yung G. Galing po yun sa Jesus. Pinaiksi na lang po nila, G. And we have so many expressions ngayon that sometimes it's a misuse of the name of our Lord God. Pupunta po ako doon sa kinanta natin kanina. Kanina narinig din nyo, Jehovah Nissi, fight your battle, etc. So, tinanong po, there are 7 names na nakasulat po sa Bible with the Jehovah. Na sinunod po yung word na, katulad po nito, Nissi. Ibig sabihin, the Lord is our victory. Ito po yung panahon na nasa Rephidim po ang Israelita. Habang nakataas po ang kamay ni Moses. Nangangawit na nga po siya kasi po maghapon yung gera. Kaya meron pong assistant siya, si Aaron, sa kasi noon, tinataas po yung kanyang kamay. Kasi habang nakataas po ang kamay ng ating Panginoon, nananalo po si Joshua at yung Israelites against doon sa kalaban. So, nung natalo na po nila yung kanilang kalaban, yun po yung dineclare nila, Jehovah Nissi. Jehovah is our victory. This is not the real name, but if we mention Jehovah Nissi, ang ibig sabihin lang po nun, we describe this God. Para sinabi natin, ang Diyos ay mabuti. Sa Tagalog. Yun din po yung sinasabi nila, God is our victory. And there are 7 names. Huwag po kayong makonfuse. Huwag po kayong mag-alala. You could use this name to connote kung ano talaga ang ating Diyos. And another name is Jehovah Rapha. He is our healer. The God is our healer. Then there's another name. Ito po yung ginamit ni Abraham na ni-replace po ng Diyos yung si Isaac as his offering ng isang ram. Kaya ang sabi po ni Abraham, God is my provider. Jehovah Jireh. He is our provider. There's another name na describe po ang ating Diyos. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Which is Jesus, or God, is our peace. Then Jehovah Ra'ah. Jehovah Ra'ah means the Lord is my shepherd. Then Jehovah Shammah, Sidkenu, Jehovah Sidkenu, He is my righteousness. And lastly, Jehovah Shammah, He is the omnipresent God, the God who is everywhere. Ngayon, ang tanong po ninyo, saan natin i-apply yung third commandment? Do not misuse the name of God, or do not use the name of God in vain, nang walang kabuluhan. Well, brothers and sisters, in every name attributed to Him, it may be the I am, it may be the God, it may be Jesus, it may be Jehovah Jireh, it may be Jehovah Nissi, because all of these things describes the real God. And commanded po ng ating Panginoon, do not misuse the name. Actually, simple lang po yung commandment. Huwag ninyong gagamitin kung saan-saan lamang. Huwag ninyong gagamitin doon sa mga jokes ninyo, sa mga punchlines ninyo. Huwag ninyong gagamitin doon sa parang bang nagkikwento ka at this is just part of the story. You need to mention the name with reverence. Alam niyo po, kaming lisensya. At meron pong stages yung aming license. The una po naming lisensya is license to minister. Exhort. Tama? Exhort. Tapos po, license to preach. Tapos po, after 5 years, na meron po kaming lisensya license to preach,
Ako po, after 9 years, saka po ako nagiging ordained minister na po kami. Pag po licensed to preach ka, ang tawag po sa inyo ay Pastor Bobby, Pastor Robert, Pastor Bobby. Pero pag na-ordained ka na, ang tawag na daw po sa amin ay Reverend. Ako po ay ordained na, kaya once po, natawag po ako dito ng Reverend, sinaway ko po, ayoko po sana magpatawag ng Reverend. Bakit? Ang Reverend po is a form of honor. Isang form ng pagsamba. Opo, paggalang. Pero, brothers and sisters, I may be called pastor, and ibig sabihin lang po nun, ako yung nagpapastor po sa inyo, ako yung nagkag-guide sa inyo, ako yung tuturo po sa inyo. But the word reverend, ang tingin ko po, para naman po doon sa sinasamba. Kaya ayoko po, kahit na-qualified po ako doon sa license namin, ayoko po sanang mini-mention yun in my name. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po ba sa inyo na itanggalin niyo po yun sa atin? Well, brothers and sisters, para po sa akin, there's only one name who deserves the reverence. The name of God. The name of God. Meron po akong babasahin, at sasabihin, dito na po siguro ako magtatapos. Hindi po exaggerated naman dapat yung third commandment. Malinaw na malinaw po, do not misuse the name of God, but use it properly. Do not misuse the name of God, not to the point that you could not use it anymore. Nakakaintindihan po tayo? You just use it properly, because using it properly connotes power. And you're using the powerful name of our Lord. And God has given you authority to use the name of the Lord. So if you will be exaggerating the third commandment, ibig sabihin yung authority na ibinibigay sa inyo ng ating Panginoon, binabaliwala mo. Bibigyan ko po kayo ng example. Babasahin ko po doon sa Matthew 28:18 to 19. Ang sabi po dyan, Jesus came to him, to them, and said, sabi po dito all authority in heaven, kay Jesus po yun, and on earth has been given to me. At sabi po ng ating Panginoon, who has the authority, i-authorize ko rin kayo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them, or you could use the name. So whenever I will be baptizing you, I will be using the name. Because I will be baptizing you with proclamation of the powerful name that you are being baptized in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Nagkakaintindihan po tayo. Well, there's another thing. Mayroon na naman po akong babasahin sa inyo. Acts 3:6. And Acts 3:6 said, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I have I give to you. Ano po sabi dyan? Because I have the authority, I am the Son of God. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Of Nazareth, rise or walk. Kaya po yung pagpapagaling is through mentioning the name of Jesus Christ of Nazareth. May kabuluhan. It's not a misuse. You could use the name of our Lord Jesus Christ. Mark 16 to 17, sabi diyan, all these signs will accompany those who believe. Sabi, in my name, they will drive out demons. Pinakita ko po sa inyo yung mga idols last week, images. It's not through the crucifix. Hindi kailangan magsabit ka ng bawang doon sa iyong bahay. O yung nalulumang palaspas na nakasabit doon sa bintana ng iyong bahay. Sabi, to drive out demons, use the name of our Lord Jesus Christ, and He will speak new tongues. Lastly, meron na naman po ako isa pang babasahin sa inyo. John 14:13 to 14. Ganito po sabi, and I will do whatever you ask in my name. So when you pray, tulad na sabi ko sa inyo kanina,
you will also use the name of our God so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name. You could mention His name, and I will do it. Last set of verse na lang po. Talagang dito na po akong tatapos. Acts 19:11 to 16. Ganito po pagkakasabi, Tagalog ko naman po binasa para hindi ko na po i-rekwento sa inyo. Gumawa ang Diyos ng mga pabihirang himala sa pamamagitan po ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala ng mga sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Verse 13, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Meron daw iba. Kaya hindi po ang ginagawa. Hindi po kasama sa grupo ni Pablo. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. At sinabi nila, look, sa pangalan ni Jesus na ipinangaral ni Pablo, inuutos ka sa inyo at inuutosan po yung demonyo. Lumayas kayo. At kabilang daw po sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Sceva. Isang pinakapunong pari ng mga Hudyo, religious man. Pope during that time. Subalit sinagot sila ng demonyo ng masamang espiritu. Sabi, kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino kayo? At ano po nangyari? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat. At malubhang sinaktan, ano pa? Hubad. At sugatan silang tumahas sa bahay na iyon. So brothers and sisters, tapusin po dito. Yes, do not misuse the name of our God. But God gave us the authority to use the name of our God. To baptize, you are authorized na magpagaling. You are authorized na magpalayas ng demonyo. At by this time, paano po nagkakaroon ng kabuluhan din yung pangalan ng ating Panginoon doon sa konteksto na sinasabi ko po sa inyo na hindi exaggerated, na hindi nyo na kailanman mabanggit-banggit yung pangalan ng Panginoon. Listen to this. If you have yourself the authority to use the name of God, do not use the name of God in vain. But if you are given by Jesus Christ Himself, who has the authority of all heavens and earth, and you are authorized yourself to use the name of our Lord and God, our God, in your prayers, in healing the sick, and in other things, then brothers and sisters, use it properly. Ang sabi lang po ng Diyos, do not misuse it, but use the name of our God authoritatively, properly. Shall we pray? Ama namin Diyos, you have given us the authority to use your name. Pero gusto rin po namin, Panginoon, na maging napakaingat at hindi namin binabanggit na ganun na lamang ang pangalan mo. Because your name deserves reverence. Your name deserves to be worshipped, to be exalted, to be glorified, to be lifted up to the highest. At inanais namin, Panginoon, na yun ang matagpuan mo sa puso ng bawat isa na nakikinig ngayon, who's taking the third commandment seriously. Father, may we just promise to you, we will never use your name in vain. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po dadako sa ating church. Nabasa po ngayon sa amin sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 7. And it says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ito po ang pagkakasabi sa Tagalog. Ang tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sarili kapasyahan, nang walang pag-aagumili at hindi sabitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ang main message po ng verse na ito ay, ang giving ay parang paghahasik ng hindi. It's like, so, if we sow sparingly, we will reap sparingly. And if we sow generously, we will also reap generously. Hindi ang amount ang binibigay ng Diyos, kundi ang conditions ng ating hearts. Ayaw ng Diyos na nagbibigay lang tayo dahil napipilitan tayo, nahihiya or obligation lang. Ang gusto ng Diyos pag nagbibigay tayo, we have a cheerful heart and a willing heart. And this tithes and offering is the act of our worship. It's our way of saying, thank you Lord for His faithfulness and His provision. So as we prepare our tithes and offering today, let's check our hearts, church. Let's give with joy, gratitude, and faith, knowing that God delights in a cheerful gift. Church, hindi man pare-pareho ang amount na kaya natin ibigay. Pare-pareho yung opportunity na meron tayo this morning. So, mabigay tayo with good attitude. Heavenly Father, we praise and worship you. Thank you for this beautiful Sunday, Lord God. Maraming salamat po for all the love and the blessings you have given us. Today, Lord, as we give our tithes and offering with our faithful and grateful hearts, tanggapin niyo po ito as a sign of our love, trust, and devotion to you. Bless niyo po ang bawat cheerful and willing giver, and take care of their jobs and businesses as well. We also pray to let this offering be useful in the expansion of your church and your kingdom. Thank you for being a generous God, at lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ulit yung mga youth na dito lang po muna dahil after service po natin ay may fellowship na po tayo. Yan po, maraming salamat. Thank you, Abby. Appreciate naman natin si Abby. For regular announcements po, every Sunday naman po tayo dito na service natin. 9 a.m. po tayo sa start. So, as much as possible, try po natin huwag malate every Sunday. And every Wednesday po tayo na 7:30 or 7 or 7:30 na for our midweek service. Thank you po. May nakalimutan ako, sorry. Yan, si Tita Sulisensya siya. At tatawagan namin yung mga teachers after the service for a short meeting na po. Dito po kayo sa harap, Tita, or sa loob na lang po ng Sunday School. Thank you po. Lahat po tayo tumayo, tawitan po natin po yung ating Panginoon. Hallelujah. He raised me the right
kabutisan ng Banal na Espiritu ay sumaatin mo lahat ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. God bless you. God bless you.